Hello po, magandang hapon. Ito katatapos lang po ng ulan. Actually, parang may second wave pa ng ulan. Kasi madilim ma, yan no. So, pasensya na po sa may-ari nito kasi may gawa po dito pero hindi po ako nakakapunta minsan. Pinipicturan lang po ni Kuya Joseph tapos sinesend lang sa akin. Today, kailangan ko talagang pumunta kasi pinapalipat na sa akin ni Ray itong table saw. Ayan, nagagamitin po namin sa paggawa ng cabinet. Ayan po. So, since hindi kami minamadali ni ma'am, ni sir, so yung cabinet po, i-go po namin yon. Minsan po kasi may mga clients ako na nagmamadali na sila. Ang cabinet po kasi, hindi namin yan pwedeng gawin agad. Kumbaga, matatapos muna yung ceiling, tatapusin mo na yung tiling works, yung wiring, bago po kami gawa ng cabinet. Siya po talaga yung huling ginagawa. Tsaka yung, ayun nga, yung pagpipintura. So, sakto lang din naman, ayan, carry naman. Kasi sa sasakyan nila hindi ang kasya eh. Dito po sa labas, okay na to. Tapos ang kagandahan din po ngayon na gumagawa sila is panay ang ulan, so alam namin yung mga magkakaroon ng leaks. Ayan. So far wala naman. Ayan po. So bali itong unit ni sir, kung mapapansin nyo, is meron na po siyang pintura. Tawag dito, light gray lang po ang pintura nito. Tapos yung pinaka cornisa tsaka baseboard is medyo dark naman daw ang gamitin. So, since meron akong, ayan, yung hawak ni Kuya Joseph, ayan, tira lang po yan sa bahay. If ever kulangin, magdadagdag na lang po kami. Minsan kasi may mga tira, wala naman akong paggagamitan. Sabi ko ba kanina kay Ray, ipagamit na muna dito. Ayan. So, ang gusto ni sir is dark naman. Tapos, ayan nga, para daw makita pa rin yung pagkakaiba ng kulay. Kasi yung ceiling natin is white. Tapos, light gray naman itong ating wall. So, yung PVC panels natin, natapos na siya ni Kuya Limuel i-install. Ayan. So, ito po is flat ceiling lang po tayo dito, walang design. Pero meron tayong abang ng ilaw para po sa pin light, saka center light. Tapos, ito po yung ating cove ceiling. Ito po yung sinasabi ko sa una namin vlog na hanggang dito lang yung pinaka cove namin. Kumbaga maliit lang. Ayan. Parang kasing mas maganda kung maliit lang yung pinaka-cove. Parang style lang, parang design lang. So, dito yung kanilang dining. Ayan. So, ito nga po pala may share ako sa inyo. Marihenda muna kayo. May share po ako sa inyo. Ito. Gumagamit naman po kami ng mesh tape. Kaso, dahil sa sobrang init, kailangan ko na naman mag-research. Ayan. Nag-research nga po ako na etong hardy joint po ang tawag dito. So, kung mapapansin nyo, parang papel lang po ito. Ayan. Ito po yung ginamit ni Kuya Joseph dito sa ating cove. Ayan, para matakpan po yung mga dugtungan. Tapos, gumamit din po kami nito. Ay, sige. Thank you. Ayan, merienda muna. Ako muna yung mag-vlog. Ang init. So, eto nga po. Kasi, yung mesh tape o yung gasa, napapansin namin, sa sobrang init, pumuputok pa rin po siya. Ayan. So, yun naman daw is hindi may iwasan. Kaya ito, nag-search po ako. Malaki po yung difference nila, diba? Ito parang papel lang eh. Hardy joint po ang tawag dito. Ayan. So, konti lang naman ang magagamit dito kay sir. Kaya, konti lang din po talaga ang yung pinaka-presyo po nung ginamit dito is piniresyohan ko lang po ng konti. Kasi po ito is nasa 300.
So, mga 50 pesos pwede na yon kasi konti lang naman ang nagamit. Ang partner niya po is Hardy Patty. Ayan. So, instead na skim coat ang gamitin ni Kuya Joseph, ito po, partner po yan. So, ang sabi niya, maganda daw to kasi mabilis daw matuyo. Tsaka talagang pit na pit talaga dito. Gandang gamitin daw. So, ayan na yung ating cove. Ayan na yung ating cove ceiling. Namasilyahan na siya. Ayan, wala na kayong makitang dugtungan dyan. So, kung ang unit natin is Amy Row House, mas sa Pormia, mas suggest ko yung maliit na cove lang. Ayan po. Tapos, okay din po yung flat ceiling lang dito sa may harapan. Pwede nga dito ka lang may cove, pwede naman dito sa may mahaba ang flat ceiling. Pero, since dito po yung dining, ayan, dito na lang. Tapos dito po sa loob, wala talaga akong update kasi minsan ulan na ng ulan. Nahirapan po kayong pumunta lalo na pag motor lang. So, ayan po. Ito yung kwarto nila, ma'am. Meron na rin po siyang ceiling. Ayan. Nalagyan na rin po siya ng kornisa. Ayan. Tapos may pintura na rin po siya. Ayan po. So, yung pinto na lang po yung i-install natin. Inaayos na ito ni Bayaw. Tapos, naglilinis na rin si Bayaw paunti-unti. Nako, ayan na. Pangalawang bukso. So, maganda rin yung decision. Kasi ako talaga, tinatanong ko naman talaga yung may-ari kung ano yung preferred nila na color combination. Pero ito po ang pagka-light gray po nito. Isang mano pa lang po ito, kaya sobrang nipis pa. Hindi pa natin talaga ma-appreciate yung pinaka kulay niya. Ayan. So, ang i-ready ko naman po dito is yung mga pin lights tsaka yung strip light. Pero yung mga pendant light sila, ma'am, na po ang bahala doon. Tatanungin ko na lang po. Ayan. Tapos yung mga switch. Ayan, mga switch. So, pansinin nyo ito may buga ng ilaw. Kita mo na yung kulay, di ba? Dito hindi pa kasi wala pa tayong pinaka-ilaw. Pero pag meron na to, nako, ang ganda. So, sige lang, ulan lang para ma-test din talaga natin yung unit kung may mga leaks. Ayan. So, ito po is gagawa na rin po ni Rayto ng cabinets. Ayan. Pinapatapos na lang yung paglalagay ng ating kornisa. Meron na rin po tayong exhaust fan dito. Ayan. Tapos ito po yung bathroom. Ito po yung bathroom natin. Meron na rin po siyang ceiling. May PVC panels na rin po siya. So, tinatakpan na lang ni Kuya Libel ng kornisa yung ating mga dugtungan. Ayan po. Nakakabit na rin po pala yung toilet bowl. Ayan, konti-konti na. Si Ray po ang magkakabit ng shower. Ayan. So, ang lakas ng ulan. Talagang malakas ang ulan. Dati dito po ang leaks. Ayan, dito ang leaks. Kung magkaroon man ng leaks, walang problema kasi bathroom naman to. Meron tayong floor drain dyan. Ayan. Tapos, ito po opening. Pinasukatan na po ata to. So, si ma'am na lang po ang bahalang pumili kung ano po yung papalagay niya dito. Ayan. So, ito pong bathroom natin. From there, nilipat na po siya dito sa dulo. Ayan. Ang ganda rin ng sila man po ang nag-design nitong unit nila. Ayan. So, yung ating mga accessories, lavatory, yung ating lababo, i-install na lang po yan ni Ray. Ayan po. Meron na rin po tayong abang ng exhaust doon para sa kanilang range hood. Ayan. Tapos, ito po yung ating bar counter. Ang lakas mo ng ulan, Ang lakas. So, ito pong pintura po pala ni ma'am. Sinabi lang nila sa amin is light gray. Pumili na lang po kami sa All Hope. Pero baka kulangin pa po ito. Ito, baka kulangin pa. Ito po yung pinatimpla namin. Konti na nga lang. Pero first coating pa lang po yan. Kasi pansinin nyo. Manipis pa. Ayan, Manipis pa siya. Ayan,
So, na-excite ako sa unit nila mo para kasi ang ganda. Ang ganda ng finish nito pag natapos talaga. Kasi yung design nila parang yun din yung bet ko. Ayan. Kasi parang dito, meron tayong receiving area. Pwede ito yung kanila maging sala set. So, maganda. Ang sala set nila, isasandal nila dito, okay lang, walang problema kasi nga, solid to, concrete to, pwede rin doon. So, yun din po talaga ang kagandahan ng concrete wall, ang pinaka-partition. Sa page ko, may mga nagsasabi na paano kung halimbawa gusto daw baguhin yung pwesto ng unit. Wala na, fix na to. Fix na po to. Naging suggestion lang po talaga namin ang semento para mas matibay. Kasi pagdating ng araw na pwede na po itong, pwede na natin ipa-second floor yung bahay natin. Ito na rin po yung magsiserve as parang pinaka-poste na o kaya foundation. For example, pang second floor na, so maglalatag na lang tayo ng mga tubulars dyan. So, meron na tayong pundasyon dito, diba? Ayan. So, ito naman po is naka-dowels naman po yan. Hindi naman yung basta lang tinayo dyan. Tsaka siguro kahit tadyakan mo yan, matibay ito. Ayan. So, let's say, gusto nilang maglagay dyan ng mga drawings, mirror, wala problema kasi concrete. Ayan, matibay. Unlike po dun sa pine board, baka po masira o mabiyak. Ayan o, diba? So, hindi ko alam kung ilang araw naman ako bago makapunta dito. Pero, kung mapapansin nyo, halos buo na po yung unit ni ma'am. So, bali, share ko nga lang po pala yung mga ginamit naming pintura. So, yung ginagamit po ng aking pintor para po sa ating kornisa at pati rin po sa ating baseboard line. Neutral gray po yan ng rain or shine. Pero yung pintura po namin sa pinaka-wall, pinatimpla po namin yan sa Nippon paint. Ayan, light gray lang po yan. Then, yung ating kisame is naka-PVC panels po tayo na plain white lang po siya. Ayan. So, according kay sir, ang mga gagamitin nilang accessories dito is may touch naman ng black. So, okay din po yun. Parang naglaro lang po sila sa gray, white, tsaka black. Then, meron din po touch ng brown kasi yung pinto natin. Yan, mga brown po yan. So, sa renovation naman po, madali lang sundan, lalo na kung may mga nakikita na rin po kayo sa mga YouTube channel, sa mga Facebook page, ayan. So, meron na kayong pinaka-guide ng pinaka-interior design. Ayan po. Meron din po tayong cube na nilagay para sa dining area. Then, meron din po tayong bar counter. Ayan. Dito po yung ating room. Ayan. I-install na po natin yung ating hamba dyan, tsaka yung ating pinto. So, imagine sa 22 square meter na lot area po ng ating Emiro House, pag nagawa rin po talaga ng maayos, makakuha ka ng matinong contractor, maganda rin po talaga ang kakalabasan. Yung pintura po pala natin dyan, first coating pa lang po yan, manipis pa po yan. So, wait po natin yan, mahilamusan. Hilamusan po natin yan pag wala na po kaming gagawin pang iba. Ayan, kaya kung mapapansin nyo dyan, manipis pa po yan. Ang hilamos po namin o second coat po namin hanggang third coat po namin is pag malapit na namin siyang i-turn over sa may-ari. Ganun lang po. Ayan. So, ang lawak niya po, diba? Lakas ang ulan. Yung front extension po pala natin, meron na rin po pala siyang pintura. Ayan, no? Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali today, andito kami ni Ray kasi kinulang kami ng pintura.
So, bali, nagpatimpla po kami sa All Home ngayon kanina. Ayan, Nippon Paint. Yung ginamit po kasi ni Kuya Joseph, 1 galon pa lang po to. Last time po kasi, wala nang base, kaya okay na muna yung isa. Para matansya rin namin kung ilang litro pa ang kulang. Pero sabi nga ng pintor, 1 galon pa. Ito po siya. Ayan. Yung ating cove ceiling kahapon, wala pa po tong wala pang, parang hindi pa napahira ng plat, pero ngayon okay na. Ayan. Tapos may konti lang mga retouching. Tapos yung pinto po natin dito, i-install na rin po nila yung hamba natin. Ayan. Tapos nagta-tile grout na si Bayaw dito. Ayan, dito po sa my kitchen. Kasi ito po is mag-i-start pagkatapos po sila dito mag-install ng ating pinto. Tapos na rin po maglagay ng kornisa. Ito naman po ang paggagawa ng cabinet ang susunod. So, kailangan, bago natin isalpak yung ating cabinet, is lagyan na natin siya ng tile grout. Ayan po. So, pag ganito pong stage na tayo, usually doon natin nakikita yung kulang ng skim coat. Kulang nga siya ng skim coat, guys. Ayan, sinakay lang namin i-raise sa sasakyan. Ayan. So, pwede naman siguro i-consider kasi isang sako lang naman yan. So, pag ganyang malapit ng matapos, diyan natin nakikita yung mga kulang ng skim coat, kulang ng plat, kulang ng finish paint, kulang ng grout. So, kaya talaga sa amin, hindi talaga ako nagkokontrata ng labor materials kasi mahirap. Mahirap pagkasyahin yung materials, lalo na yung paggagamitan is medyo malawak, di ba? So, mag-abono ka nga lang ng isang skim coat, nasa 520 ang isa, parang masakit na sa bulsa. Ayan po. Sige, go mo lang yan. Kung ka, go mo lang. Yung pintura po pala natin, pansinin nyo, pag doon po kasi sa kwarto meron silang ilaw.
ganda po niyan tingnan pag may ilaw na. Lalo na pag siguro na doblehan pa. Yan, ikakabit na nila yung ating hamba. Yan. So, yun din po talaga ang kagandahan ng hiwalay ang labor sa materials kasi hindi po talaga natitipid sa mga materyales. Lalo na po doon sa mga pintura. Meron po kasi mga mura lang na pintura. So, syempre, pagdating po sa finish, mas prepared po namin yung medyo branded na pintura. Si Ray po, Boysen, ayan, Rain or Shine. Nippon Paint, maganda rin po siya. Ang kagandahan din po sa branded siguro na pintura is odorless. Ayan. So, hindi po siya masakit sa ilong. Ayan. Kaya sa pintura pa lang talaga kami, hindi po talaga namin siya tinitipid. Tapos ito nga po palang PVC panels natin. Ayan daw, di ba? Ang ganda. So sabi nila ang PVC panels katagalan daw lulundo. Depende naman po siguro kasi ito naman po is may mga metal parings naman po yan. Siguro lulundo kung pati metal parings tinipid natin. Ayan o, ang ganda na po, diba? Ilaw na lang ang kulang dito. Tapos maglalagay din po kami ng baseboard paint. So, maganda rin. Kasi nagkakaroon ng highlights.